Atakihin ang bola at tamaan ang target, isang puntos na lang sana at magagawa niya itong muli. Isang hakbang na lang mula sa gabing hindi malilimutan ng mga tao at pagkatapos, walang babala. Nagsimulang mawala sa kanyang mga kamay ang lahat ng kanyang binuo at walang sinumang nanonood ang makapagpaliwanag kung bakit sa isang lugar sa Ohio. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw at sa harap ng crowd na hindi alam kung ano ang kanilang masasaksihan, isang 20 anyos na mula sa Pilipinas ang pumasok sa tennis court, dala ang pressure na hindi mararanasan ng karamihan sa mga player na kaedad niya at sa loob ng isang oras, mukha siyang hindi matatalo pagkatapos, may nagbago isang bagay na halos hindi napansin noong una, isang maling hakbang. Isang sandaling pag-aalinlangan, isang shot na dati ay gumagana at biglang hindi na at bago pa maintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Naging ibang laban na ang lahat. Ito ang kwento ni Alex, ang gabing muntik na niyang gawin ang imposible ang sandaling. Nagsimulang mawala ang lahat, at ang brutal pero magandang katotohanang nakatago sa likod ng scoreline na hindi kayang sabihin ang buong kwento. Balikan natin Cincinnati. Huling bahagi ng summer ang klase ng tournament kung saan ang reputasyon ay maaaring mabuo o masira sa loob lamang ng isang hapon. Hindi dapat si Alex ang magiging headline dito, siya ang number 17 seed. Isang pangalan na ngayon pa lamang nagsisimulang pag-usapan ng mga tennis fans at haharap sa isang player na nasa top 10 ng mundo sa papel. Dapat simple lang ito, isang rising talent ang makakatanggap ng lesson mula sa isang subok na killer. Ganoon karaniwang napupunta ang mga ganitong kwento, maliban na lang na hindi binasa ni Alex ang script na iyon mula sa unang puntos. May kakaiba ng nararamdaman, hindi siya nanatili sa likuran, naghihintay at umaasang magkakamali ang mas malaking pangalan. Lumapit siya, kinuha ang bola ng maaga, at tinapatan ang power ng kalaban ng sarili niyang power at ang babae sa kabilang side ng net. Isa sa pinakamapanganib na ball striker sa sport, ay biglang nagmukhang siya ang kailangang patunayan ang sarili niya sa laban, hindi si Alex. Puntos pagkatapos ng puntos. Tumanggi si Alex na umatras, hindi lang siya nagsusurvive sa rallies, tinatapos niya ang mga ito, hindi lang niya ibinabalik ang shots, binabago niya ang direksyon ng mga ito na may kalmadong. Halos imposibleng paniwalaan para sa isang player na unang beses pa lamang haharap sa kalabang ito. First meeting, pinakamalaking stage ng tournament sa ngayon. At naglaro si Alex na parang isang dosenang beses na niya itong natalo nang umabot ang opening set sa mga huling games. Naramdaman na ito ng crowd, iyong banayad na pagbabago sa energy kapag ang underdog ay tumigil ng maging underdog. Isinara ni Alex ang set 6-4 at sa sandaling iyon, may nangyaring halos imposibleng peki. Nagpalit ng panig ang pressure, biglang hindi na si Alex ang kailangang patunayan na kabilang siya ang mas mataas ang ranking, ang kailangang patunayan na kaya niyang mabuhay sa laban. Kung sinubaybayan mo ang pag-angat ni Alex, alam mo kung ano ang susunod kapag nakatikim siya ng ganitong momentum. Mas lumalaki siya, mas nagiging matapang, nagsisimula siyang maglaro na parang wala na siyang mawawala dahil sa isip niya. Nagawa na niya ang mahirap na bahagi na ipakita na niyang kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling. Iyan ang mapanganib na bersyon ni Alex, ang kinatatakutan ng mga kalaban. Pero dito unang nagkaroon ng tunay na pagbabago ang kwento, ang bagay na walang nakakita na darating sa kabilang side ng net. May iba ring nangyayari, ang isang champion ay hindi basta nawawala matapos mawala ng isang set. Dahil sa panic nagre-reset siya at iyon mismo ang nangyari, dahan-dahan, tahimik, halos hindi napapansin noong una. Nagsimulang magbago ang kilos ng laban, mas bumigat ang serves, mas naging matalas ang footwork at ang mga shots na madaling na-redirect ni Alex sa first set ay biglang dumating ng mas may bite, mas malalim, at mas walang awa. Iyan ang kakaiba at malupit na bahagi ng elite tennis. Maaari kang maging ganap na kontrolado ang isang laban, idinidikta ang halos bawat exchange. At maaari mo pa ring mawala ang susunod na ilang puntos sa isang kisap mata, isang malinis na forehand, isang backhand na lumapag ng 1 pulgada na mas malalim kaysa inaasahan, isang short ball na naparusahan bago ka pa makapag-react. Iyon lang ang kailangan, hindi naghihintay ang kwento para makahabol ka ng hininga, at iyon mismo ang nagsimulang mangyari kay Alex. Ang second set ay hindi na naging continuation ng first, naging ibang laban na ito. Patuloy na lumalaban si Alex, patuloy na nakakahanap ng moments, at patuloy na lumilikha ng chances. Pero ang mga openings na nakuha niya sa first set ay unti-unting nawawala, napapalitan ang mga ito ng mas mahigpit at mas mapanganib na laban, at unti-unti ang player na mukhang ganap na kontrolado ang laban. Isang oras na ang nakalipas ay siya na ngayon ang naghahanap ng sagot na wala ang set 6-4 sa pagkakataong ito sa kabilang direksyon, at ganoon na lang nawala ang advantage na binuo ni Alex gamit ang kanyang mga kamay, instincts at fearlessness na bumalik sa 0-1 set apiece. At ngayon, dumating ang bahagi ng kwento kung saan ang lahat ng nangyari bago nito ay halos hindi na mahalaga.
dahil lahat ay mauwi sa deciding set. Ang klase ng set na hindi lang nagdedesisyon ng isang match, ipinapakita rin ito kung anong klaseng player ang lalabas sa pinakamalalaking stage sa hinaharap, at dito naging tunay na hindi komportableng panoorin ang laban dahil ang player sa kabilang side ng net ay mayroon ng isang bagay na wala siya sa simula ng gabi, belief na push siya sa edge pero hindi siya bumigay. Nalaman niya kung paano lutasin ang puzzle sa harap niya, at ngayon, sa unang pagkakataon sa match, siya ang naglalaro ng malaya. Habang si Alex ang nakakaramdam na nagsasara ang mga pader, nagsimula ang third set at agad mong mararamdaman ang pagkakaiba sa atmosphere. Ang mas malaking pangalan ay pumapasok na sa loob ng basilin, kumukuha ng oras, at inaatake ang anumang short ball nang may tunay na intensyon. Patuloy na lumalaban si Alex dahil ang competitive spirit niya ay hindi kailanman nawawala, hindi kahit isang segundo, pero patuloy na lumiit ang kanyang mga pagkakataon. Ang shots na magiging winners sa first set ay ngayon ay bumabalik ng mas malakas. Ang rallies na kontrolado niya 30 minutes na ang nakalipas ay ngayon ay nagtatapos sa pabor ng kanyang kalaban, at sa tennis sa ganitong level, ang maliliit na pagbabago ang lahat. Ang pagitan ng panalo at pagkatalo ay hindi lamang sinusukat sa talento, sinusukat ito sa millimeters, sa kalahating segundo. Sa split moment, kung saan ang isang player ay nagko-commit at ang isa ay nag-aalangan na wala ang deciding set, 6-2 at ganoon na lang, sa harap ng stunned crowd. Natapos ang laban na minsan ay ganap na kontrolado ni Alex ngayon. Dito titigil ang karamihan sa mga kwento, at dito mismo magiging maling paraan para tapusin ang isang ito, dahil kung titingnan mo lang ang final scoreline, iisipin mong na-outplay si Alex, na dominahan at na-overwhelm, pero hindi iyon ang nangyari, at ang numbers ay nagsasabi ng ibang kwento. Kaysa sa headline, tumagal ang match ng 2 oras at 27 minuto, 2 oras at 27 minuto ng isang 20 anyos na tumangging sumuko laban sa isa sa mga pinaka-explosive na ball strikers sa tour. Nanalo si Alex ng 74 total points sa match. Ang kanyang opponent ay nanalo ng 106. Isipin mo ang gap na iyon, 111 points sa buong match sa halos 2.5 oras ng tennis. Hindi iyon blowout, hindi iyon isang player na basta na outclass. Iyan ay resolve margin sa pagitan ng dalawang competitors na napagdesisyonan ng pinakamaliliit na detalye sa mga sandaling pinakamahalaga, at kapag tiningnan mo kung saan eksaktong nanggaling ang margin na iyon, mas nagiging interesante ang larawan. Nakagawa ang kalaban ni Alex ng 18 forehand winners at 18 backhand winners, 36 na pagkakataong direkta niyang tinapos ang puntos. Si Alex ay nakagawa ng 7 forehand winners at 9 backhand winners. Ang pagkakaibang iyon, ang gap sa finishing power. Mismong lugar kung saan natalo ang match, hindi sa effort, hindi sa puso, hindi sa belief, kundi sa kakayahang tapusin ang isang punto matapos maipanalo ang rally sa halos lahat ng paraan na mahalaga maliban sa scoreboard. Iyan ang bahagi ng tennis na halos imposibleng matutunan overnight, at iyon ang eksaktong skill na alam na ngayon ni Alex nang may buong linaw na kailangan niyang buuin. Kaya itanong natin ang tunay na tanong, ang tanong na nakatago sa ilalim ng lahat ng nakita natin: paano nagawang ganap na dominahin ng isang player ang isang top 10 opponent sa loob ng isang buong set? Pero natalo ang susunod na 2. Ang sagot ay hindi collapse, hindi nerves, hindi fear. Ang sagot ay adjustment at particular. Kung ano ang nangyayari pagkatapos mong maipakita ang best cards mo sa isang opponent na sapat na matalino at sapat na mapanganib para tumugon, dahil iyan ang brutal na katotohanan tungkol sa elite competition. Ang talunin ang isang great player kapag hindi pa niya alam kung ano ang darating ay isang uri ng challenge, pero ang talunin ang parehong player pagkatapos kanyang pag-aralan, ma-adjust sa iyo, at magsimulang lumaban gamit ang lahat ng mayroon siya. Ibang level iyon ng sport, at iyon ang level na ngayon pa lamang pinapasok ni Alex. Narito ang bagay na minamaliit ng mga tao tungkol sa mga gabing tulad nito. Hindi lang nito sinusukat kung gaano kagaling ang isang player ngayon, sinusukat din nito kung gaano kagaling ang isang player na magiging siya, dahil isipin mo ang lahat ng gumagana laban kay Alex bago pa siya makarating sa deciding set. Ang kanyang path sa tournament ay hindi pa nagbigay sa kanya ng normal na rekila. Ang previous opponent niya ay nag-retire sa kalagitnaan ng match. Ibig sabihin pumasok si Alex sa contest na ito nang walang karaniwang sharpening na ibinibigay ng isang buong battle, at pagkatapos, halos walang warm-up para sa darating. Diretso siyang hinarap sa isang fight laban sa isang top 10 opponent na may ilan sa pinakamabibigat at pinakawalang takot na ball striking sa sport. At ano ang ginawa ni Alex sa disadvantage na iyon? Nanalo pa rin siya sa first set. Hayaan mo isipin mo iyon sandali, dahil iyon ang detalyeng nawawala sa tuwing ang isang match na tulad nito ay binabawasan sa final score. Kung hindi tunay ang kanyang level, kung ito ay fluke lamang,
isang lucky night. Hindi niya makukuha ang first set, hindi niya mapipilit ang deciding set, hindi niya mapapahaba ang laban ng isang top 10 player ng halos 2.5 oras para lamang makaligtas ito sa kanya. Ang problema ay hindi kailanman kung kabilang ba si Alex sa court na iyon. Sinagot niya ng malinaw ang tanong na iyon sa unang 60 minuto. Sa harap ng lahat ng nanonood, ang tunay na kwento, ang mahalagang pag-isipan ay kung ano ang nangyayari pagkatapos mag-adjust ang opponent, dahil hindi iyon talent problem, experience problem iyon, at ang experience problems ay maaaring malutas, maaaring hasain ang tactics, maaaring buwin ang physical endurance, ang kakayahang tapusin ang isang set bago mahanap ng opponent ang evidence niya. Maaari itong sanain, pero alam mo kung ano ang halos hindi nabubuo sa coaching lamang, ang willingness na tumayo sa kabilang side ng net mula sa isa sa pinakamagagaling na players sa mundo at tunay na maniwala sa sarili mong kaya mo siyang talunin. Ang belief na iyon ay mayroon o wala, at napatunayan na ni Alex nang walang anumang duda na mayroon siya nito. Ngayon ay dumating ang mas mahirap na bahagi. Ang pagbuo ng lahat ng iba pa sa paligid nito, ito mismo ang dahilan kung bakit ang isang loss na tulad nito ay maaaring magkaroon ng mas malaking kahulugan kaysa sa isang dosenang routine wins, dahil hindi ang madaling matches ang naglalantad kung saan tunay na nakatayo ang isang player. Ang mga laban kung saan sapat ang lapit mo para malasahan ang panalo, ang siyang tunay na sumusubok sa iyo, sapat ang lapit para maramdaman ang finish line. Para lamang panoorin itong mawala sa harap mo. Alam ngayon ni Alex nang may brutal na linaw kung ano ang pakiramdam kapag ang isang one-set lead ay naging psychological weapon para sa kabilang side. Alam niya kung ano ang pakiramdam kapag ang parehong shot na perpektong gumana, isang oras na ang nakalipas, ay biglang hindi na pumapasok. Alam niya kung ano ang kapalit kapag ang isang opponent ay tumangging magpanik at sa susunod na matagpuan niya ang sarili sa eksaktong posisyong ito. One set up, isang top 10 name sa kabilang side ng net, momentum sa kanyang mga kamay. May desisyong kailangan niyang gawin na hindi pa niya lubos na alam kung paano gawin sa pagkakataong ito. Siguro babaguhin niya ang tempo ng mas maaga sa second set sa halip na hayaan ang opponent na makapagsettle. Siguro siya ang unang aatake sa halip na maghintay kung ano ang babalik. Siguro poprotektahan niya ang kanyang serve nang may kaunting dagdag na urgency kapag naramdaman niyang nagsisimula ng magbago ang tide. Maliliit at precise na adjustments ang mga iyon, pero eksakto ang mga adjustments na naghihiwalay sa isang player na talented lamang mula sa isang player na nagiging consistently dangerous sa pinakatuktok ng sport. At ngayong gabi, si Alex ay direktang nakatayo sa gap sa pagitan ng dalawa. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ganito kasakit ang loss, hindi dahil na-overwhelm siya, hindi dahil nagmukha siyang out of depth, kundi dahil naroon siya, nasa kanya ang first set, nasa kanya ang lead, nasa kanya ang belief, at pagkatapos, pinanood niyang tumanggi ang isang tunay na elite competitor na sumuko, nag-adjust in real time, at kinuha ang match mula sa kanya point, detail, hanggang sa wala ang natira para panghawakan. Hindi iyon kwento tungkol sa weakness, kwento iyon tungkol sa eksaktong razor's edge na naghihiwalay sa good players mula sa legends, at tungkol sa isang young competitor na unang nakakita kung ano ang pakiramdam ng edge na iyon mula sa losing side. Tapos na ang tournament run. Pero narito ang bahagi na dapat magpa-lean forward sa bawat taong nanonood. Sa halip na umalis na disappointed, ang kwento ay hindi talaga tungkol sa Cincinnati. Ito ay tungkol sa kung ano ang susunod, dahil hindi na sinusubukan ni Alex na patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling na player sa mundo. Napatunayan na niya iyon sa harap ng lahat sa loob ng isang buong set laban sa isang top 10 opponent. Ang tanong ngayon ay kung kaya niyang tapusin ang trabaho sa susunod na makuha niya ang parehong opportunity at magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Malamang mas maaga kaysa sa inaasahan ng sinuman, papasok siya sa kanyang susunod na major stage. Dala ang dalawang magkaibang emosyon ng sabay, ang confidence na alam niyang kaya niyang kumuha ng isang set laban sa isa sa pinakamapanganib na players sa sport, at ang matalim, hindi komportabling alaala kung paano ito nawala. Isa sa mga feelings na iyon ang nagsasabi sa kanya na kabilang siya sa level na ito. Ang isa naman ay nagsasabi sa kanya ng eksakto kung ano pa ang kailangang pagtrabahuhan bago siya maging consistently winning sa level na iyon. At marahil, kapag talagang pinag-isipan mo ang lahat ng nangyari sa court na iyon, ang kombinasyong iyon ay mas mahalaga kaysa sa isa pang early upset, dahil hindi umalis si Alex sa match na ito na may isa lamang resultang idaragdag sa kanyang season. Umalis siya na may information, tunay, specific, hard-earned information tungkol sa kung ano ang kailangan para tapusin ang isang fight. Kapag ang isang elite opponent ay tumigil sa paggawa ng mistakes at nagsimulang hanapin ang iyong kahinaan, natalo siya sa battle ng gabing iyon. Pero huwag kang magkakamali sa lahat ng nangyari sa loob ng
2 oras at 27 minuto. Ang mas malaking challenge na nasa harapan ni Alex ngayon ay walang kinalaman sa kung kaya niyang kumuha ng isang set laban sa isang top 10 player. Alam na natin ang sagot doon, ang tunay na tanong. Ang magbibigay ng kahulugan sa susunod na chapter ng kanyang career ay kung ano ang mangyayari sa susunod na siya ay one setup. Nararamdaman ang parehong rush ng momentum at ang kanyang opponent ay tumangging umalis ng tahimik dahil kung malulutas niya ang puzzle na iyon, kung matutunan niyang isara ang pinto sa halip na buksan lamang ito, ang mga gabing tulad nito ay hindi maaalala bilang heartbreaks. Maaaring maaalala ang mga ito bilang eksaktong sandali kung kailan nagsimulang magbago ang lahat.